Hey mga kasirin, magandang gabi. Ako si DJ Sirin at salamat sa pag-tune in. May kwento na naman tayong tiyak magpapatwist ng puso. Kaya't mag-relax na at samahan niyo ako. Ako nga pala si Anton. At kung tatanungin mo ang mga kaibigan ko, ako yung tipong hindi nagtatagal sa isang relasyon. I've always been the carefree guy. Palaging go with the flow. At ayoko ng complications. Call center agent ako. Kaya imagine, muna lang yung klase ng trabaho ko. Puno ng stress. Pero palaging may mga moments na nakakawala ng pagod, gaya ng mga party at inuman, na madalas namin saluhan ng barkada. Isa ako sa mga regular na playboys na walang pakialam sa feelings ng iba. At ito rin siguro ang dahilan kung bakit ako palaging may bagong babae sa bawat linggo. Pero ngayong gabi, parang may kakaiba. Nasa isang bar kami at habang ako'y nakatambay sa isang sulok, napansin ko siya. Si Liza, ang babae na may suot na red lipstick na naglalakad sa gitna ng dance floor na parang siya ang pinaka-importante sa lugar na to. Hindi ko siya kilala. Pero may kakaibang magnetism sa kanya na parang hinahatak ako papalapit. Lumapit ako, parang instinct lang, at habang malakas ang tugtog sa paligid, sumimple ako ng tanong, "Ano, pwede ba makiinom?" Ang tono ko, kalokohan lang. Pero sa mata niya, may nakatagong curiosity na para bang nagsisimula na akong magka-interest. At ayun, mula sa simpleng tanong, nagpatuloy ang usapan namin. Magaan, walang pressure. Sabi niya, kung kaya mong bayaran ang drinks ko, baka magbigay pa ako. Sabay tawa. Hindi ko alam kung joke lang o may konting laro sa mga mata niyang kumikindat. Pero yun na nga, magkasama na kami sa mesa. At habang patuloy ang kwentuhan namin, nagiging mas madali na ang bawat sagot, bawat hirit, bawat tanong. Alam mo yung pakiramdam na parang may kabuntot na init sa bawat salitang binibigkas? Sa bawat tawanan namin, parang may silent chemistry na bumangon sa pagitan namin. Sabi ko sa sarili ko, ayos, mukhang may matutunan akong bago ngayong gabi. Hindi ko na naisip kung paano kami nakarating sa isang sulok ng bar na walang kaalam-alam ang ibang tao. Nagkatinginan kami ni Liza. At alam mong may nararamdaman kaming pareho. Hindi na namin pinigilan. At wala nang paligoy-ligoy pa. Tumayo kami, magkaakbay, at habang naglalakad papunta sa pinto ng bar, tila may hindi maipaliwanag na init na naguugnay sa amin. Sa bawat hakbang namin palayo sa bar, hindi ko na alam kung anong mangyayari. Pero alam kong pareho kaming sabik sa kung anong susunod. Kahit na alam ko na to, yung mga ganitong pagkakataon na ako lang ang maghahatid, ako lang ang aalis. Parang sa pagkakataong ito, may kakaibang kaba na hindi ko maiwasang madama. Ang gabing to, magsisimula pa lang. Pero ang mga mata ni Liza, ang mga ngiti niya, at ang mga sulyap na ibinabalik ko sa kanya, mag-iiwan sa akin ng tanong na, may mas higit pa bang mangyayari pagkatapos nito? Pagpasok namin sa hotel room, ang unang pumasok sa isip ko ay, wala nang ibang pwedeng mangyari, kundi ang magkakonting kwentuhan tapos, sige na. Pero hindi ko alam kung bakit iba ang pakiramdam ko sa gabing ito. Hindi gaya ng mga dating gabi. Mga gabing puno ng kalokohan, mga gabing mabilis matapos. Pero ngayong gabi, parang may isang mas malalim na koneksyon na nagsimulang magbuklat sa pagitan namin ni Liza. Ang kwarto ay tahimik, tanging ang kaluskos ng aircon ang naririnig. Madilim ang paligid, malambot ang ilaw mula sa maliit na lamp sa tabi ng kama. Nagbukas ako ng ilang beer na iniwan ko sa bag at nag-serve ako ng isa kay Liza. Pareho kaming komportable, parang wala nang nakatambad na expectations.
Sa bawat pag-upo ko sa tabi niya, may kakaibang tensyon na nagsisimulang bumuo sa pagitan namin. Alam mo, sabi ni Liza, habang tinitingnan ang beer niyang hindi pa nabubuksan, minsan, gusto ko lang mag-enjoy, walang commitment. Parang, why tie yourself down? Life's too short. Sumang-ayon ako, kahit na ako rin naman yung tipong walang pake sa commitments. Kung hindi pa ako sigurado, baka maganda lang na maramdaman ko ang ganitong klaseng vibe na hindi kailangan ng labels. Same lang tayo. Gusto ko lang ng kasayahan. Walang drama, sagot ko sa kanya. Lahat ng mga babae sa buhay ko, lahat walang pasakit. Pero habang sinasabi ko, yun, may kakaibang pakiramdam na hindi ko alam kung saan manggagaling. Hindi ko alam kung ako ba talaga yon o kung dahil kay Liza. Pero sa mga mata niya, may kung anong malalim na ibig sabihin. Parang alam niya na hindi lang ito basta kasiyahan. Habang nag-uusap kami, may mga sandaling tumitingin kami sa isa't isa. Parang sabay kami ng nararamdaman, pero pareho kaming hindi gustong magpakita ng labis na interes. Pero ang mga mata namin, hindi kayang magtago ng hindi pagsang-ayon sa isa't isa. Kasabay ng bawat salita, halos maglapat ang mga katawan namin. Hindi kami magkatabi, pero ang layo ng distansya ay parang hindi sapat para hindi maramdaman ang init ng bawat sulyap. Minahal ko ang ganitong klaseng kwentuhan. Hindi ka nagmamadali? Sabi ko nga, iba na siguro to. Parang may isang parte ng akin na gusto pang magtagal. Habang nagtatagal kami sa kwento, nagiging mas natural na ang mga galaw ko. Parang ang mga kamay ko gusto nang magtama sa kamay niya. Pero hindi ko ginigiit. Baka maging awkward lang. Pero si Liza, hindi rin matigil sa mga sulyap na punong-puno ng intrigang. Hindi ko masyadong naiintindihan. Nasa ganoong sandali kami, kung saan parang ang bawat galaw at salita ay may dalang kasunod na katanungan. Makakaya ba naming magtulungan para makuha ang higit pa sa ganitong gabing wala sa plano? O ang lahat ba ng ito ay magsisilbing saglit lamang? Nang makuha namin ang tamang oras, nagkatinginan kami. Saglit lang, ngunit alam ko, naramdaman niya rin yun. Pero kahit na ganito ang tension, hindi kami nagmadali. Gusto naming dalhin sa tamang pacing, walang rush. Nasa kama na kami, magkalapit ngunit walang nag-uusap. Ang bawat minuto ay puno ng tahimik na tensyon. Hindi kami natulog agad. Gabi na. Pero pareho kaming hindi makatulog. Ang mga mata ni Liza ay hindi ko kayang iwasan. Misteryoso at puno ng tanong. Habang nakahiga kami, magkatabi, parehong gumugol ng oras sa pag-iisip, hindi ko pa rin alam kung anong mangyayari. Pero ang sigurado ako, may nangyaring ibang klase ng koneksyon, isang bagay na hindi ko pa nararamdaman noon. Pagkagising ko, tanging ang liwanag mula sa maliit na bintana ang gumising sa akin. Wala akong pakiramdam ng pagod o sakit ng ulo, pero ang kakulangan ng katawan ni Liza sa tabi ko ay nagdulot ng isang kakaibang kaba. Habang tinitingnan ko ang paligid, napansin ko ang kalat ng mga gamit na iniiwan sa kwarto. Mga bakas ng gabi, mga baso ng alak na hindi pa naitapon, at ang konting pagkabasag ng moment na nagdala sa amin dito. Liza wala na, pero may iniwan siyang isang maliit na note sa bedside table. Nandyan na ako. Teka lang, may ilalabas lang ako. Isang simpleng mensahe, ngunit para bang ang ibig sabihin ay mas malalim kaysa sa simpleng paalam. Walang tugon, walang pangako, at wala rin akong naramdaman na kalungkutan. Parang walang nangyaring masyado. Pero sa puso ko, hindi ko maiwasang mag-isip kung may epekto ito sa kanya, gaya ng epekto nito sa akin. Tumayo ako at dumiretso sa banyo. Habang naghuhugas ng mukha, iniisip ko pa rin ang mga nangyari.
Hindi ko naman siya pinilit. Hindi ko siya iniiwasan. At hindi ko rin siya pinagsisisihan. Pero hindi ko alam kung anong tawag dito. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman. Ang naganap ba ay isang simpleng pagnanasa lang? O may malalim na koneksyon na nagbukas? Nagbihis ako, nagmumog, at bumalik sa kama. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa katawan, kahit na tahimik ang kwarto. Isang pakiramdam na walang kasiguraduhan, puno ng tanong, puno ng hindi alam. Wala akong nararamdaman ng kahit anong espesyal. Pero mayroong isang bagay na nagsasabing, hindi ito katulad ng ibang gabing nakaraan ko. Habang nagpapasya kung ano ang susunod na gagawin, nag-vibrate ang phone ko. Isang mensahe mula kay Liza. Gusto ko lang sabihin, salamat. Magandang gabi. Stay safe. Isang simpleng text ngunit may kasamang tanong. Baka hindi ko pa rin naiintindihan ang tunay na ibig sabihin nito. Magkaibigan lang ba kami o may iba pang nararamdaman? Bawat letra ng mensahe niya ay may hatid na kilig at takot sa kung anong susunod. Nag-isip ako. May natutunan ba ako sa gabing iyon? O baka naman ako lang ang natututo? Habang siya ay patuloy na nilalaro ang mga mata ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero sigurado ako, hindi basta-basta ang nararamdaman ko. Hinapil ko ang sarili ko sa upuan. Nag-umpisa na akong magtangkang mag-relax. Pero sa isip ko, hindi ko na kayang gawing normal lang ang nangyari. Siya, si Liza, may ibang level na ng kahulugan para sa akin ngayon. Pero, tanong ko pa rin sa sarili ko, kung magtutuloy ba kami, ay magiging magaan lang ba ito? O may lalalim? Pa ba? Tama ba akong nagkakaroon ng ganitong klase ng emosyon sa isang babae na madalas ko lang karelasyon na walang pagkakabit? O baka naman pareho lang kami ng pakiramdam na ginusto lang namin ang gabi at hindi na dapat palalimin pa? Dumating ang ilang araw bago kami nagkita ulit ni Liza. Ako, hindi ko pa rin alam kung anong nangyari. Parang naiintriga ako. Pero ayoko ring gawing komplikado. Pero nang mag-text siya at nag-imbita na magkita kami, hindi ko na kayang tanggihan. Hindi ko na kayang maghintay. May gusto akong makuha. May gusto akong malaman. At sigurado akong siya rin ay may gustong sabihin. Nagkita kami sa isang maliit na kafe sa tabi ng kanto. Mabilis lang. Hindi tulad ng mga una naming pag-uusap na parang magkaibigan lang. May halong excitement. Pero may kaba din. Nakita ko si Liza na nakaupo sa isang sulok ng kafe. Ang mga mata niyang kumikislap. Parang may itinatagong lihim. Hindi ko alam kung anong plano niya. Pero ang pakiramdam ko, may kasunod na mas malalim na usapan. Hi! Sabi niya. Ang kanyang boses tahimik pero may halong pagnanasa. Na-miss kita. Ang simpleng salita niya ay parang matalim na dagger na tumama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Na-miss niya ako bilang si Anton o na-miss niya yung kung ano man ang nangyari sa amin. Pero wala akong sinayang na oras. Ibinaba ko ang bag ko at naupo sa tapat niya. Nagsimula ng kwento. Ang saya nung huling gabi, di ba? Sagot ko. Tumitingin sa mga mata niyang hindi matitinag. Walang drama. Ang straightforward. Ngumiti siya. Pero may something sa ngiti niya na hindi ko kayang i-interpret. Yeah, ganun nga. Sagot niya. Parang walang baggage. Pero okay lang din sa akin na walang pakialaman, hindi ba? Gusto ko lang ng fun. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi makapaniwala sa mga sinasabi niya. Pero inamin ko sa sarili ko na medyo naiintriga ako sa kanya. Hindi siya katulad ng mga babae na nakasanayan ko. Si Liza, parang ang saya lang niya. Wala siyang itinatagong mga inaasahan o plano.
Pero may mga bagay siya na hindi ko pa kayang ganap na intindihin. Sabay kaming ngumiti. Walang pressure, walang complications. Pero may isang spark na hindi kayang itago. Alam mo, Liza, sabi ko, gusto ko sana magpatuloy lang tayo ng ganito. No strings attached. Pero minsan, naiisip ko, baka may mas malalim pang dahilan kung bakit tayo nagkakakilala. Habang nagsasalita ako, nananatili siyang tahimik. Hindi ako sigurado kung naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Pero sa tingin ko, naramdaman ko na siya rin ay nag-iisip ng pareho. Tumingin siya sa akin, at sa bawat sulyap, parang may mga hindi nasabi. Siguro, hindi ko alam kung anong gusto ko talaga, sagot niya. Pero gusto ko na sana magtulungan tayo, hindi lang ng mga katawan natin, kundi pati na rin ng mga puso. Tahimik kaming pareho. Kung may naramdaman man kami, hindi namin pa alam kung paano ito ipaliwanag. May mga tingin na puno ng katanungan, ng takot, at ng kasabikan, ngunit wala kaming sinasabi. Parang sa bawat pagdaan ng oras, lalo lang tumitindi ang ating nararamdaman, at habang tumatagal, nagiging mas mahirap pa itong iwasan. Habang nagsimula kaming magkwento ulit, mas naging malapit ang mga galaw namin. Ang bawat simpleng tingin, bawat pagdampi ng kamay, ay may kasamang mga hindi maipaliwanag na pakiramdam. Alam namin pareho na hindi kami makakapaglaro ng ganito magpakailanman, pero at the same time, hindi rin namin kayang palampasin ang pagkakataong ito. Minsan, natatakot akong baka natutulungan ko lang ang sarili ko sa ilusyon ng koneksyon. Pero, hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang gawing magaan lang ito. Si Liza, hindi lang siya isang laro. Hindi lang siya isang gabing kwento. May isang damdamin na nagsisimulang magbukas at hindi ko alam. Tulad ng mga araw na lumipas, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Parang ang mga galak at takot ko ay nagtutulungan para maging mas intense. Mas naging madalas ang mga pagkikita namin ni Liza. Hindi na lang mga simpleng inuman o kwentuhan. May mga moments kami na parang may mga hindi na kayang itago at habang tumatagal, mas nagiging mahirap para sa akin na baliwalain siya. Isang gabi, nagkita kami sa isang party sa isang bar na medyo tahimik. Wala nang mga alingaw-ngaw ng mga tao, mas konti ang mga nagiinuman. Pero sa mga mata namin, parang ang lahat ng ingay sa mundo ay nawawala. Kami lang, Liza at ako, tumitingin sa isa't isa ng may kabuntot na hindi maipaliwanag na tensyon. Walang kwentuhan na puno ng biro, walang halakhak, kundi isang tahimik na pagtingin na nagsasabi ng lahat ng hindi namin masabi. Habang binabaybay ang gabing iyon, naramdaman ko ang init na nagsisimulang mag-iba. Nasa isang sulok kami ng bar, at habang ang iba ay abala sa kanilang mga usapan, kami ay nagkakasundong hindi magsalita. Pero sa mga galaw namin, ang bawat sulyap at bawat galak ng katawan, mas magaan na. Tumingin siya sa mga mata ko at ramdam ko na parang may hinahanap siyang sagot sa akin. Minsan, akala ko kontrolado ko ang lahat. Akala ko ang mga galak ko ay kayang magpalipas ng gabi. Hindi na kailangang palalimin pa. Pero ngayong gabi, hindi ko na kayang gawing magaan. Ang mga simpleng kilos, mga lihim na sulyap, mga damdamin na hindi pa kayang ipaliwanag, iyon ang nagdadala sa amin sa isang hangganan na hindi na kayang iwasan. Nagkatinginan kami habang ang lahat ng ingay ng party ay naging malabo. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Ang init na dulot ng gabing ito ay mas matindi kaysa sa unang gabi na magkasama kami. Habang ako ay lalapit, ramdam ko ang kilig, ang pagnanais, at ang
Takot na baka mawala ang lahat ng ito sa isang iglap. "Anton!" sabi ni Liza. Ang boses niya ay mababa at puno ng emosyon. "May nararamdaman ka ba?" Tumingin ako sa kanya at para bang naabot ko na ang hangganan ng pagtanggi sa sarili ko. Hindi ko na kayang magsinungaling. "Oo," sagot ko, sabay hawak sa kamay niya. Hindi ko alam kung paano, pero may nararamdaman ako. Dahil dito, isang napaka-intense na moment ang sumunod. Hindi na kami magkasalungat. Naramdaman namin pareho ang init na nagsimula ng gabing ito. Hindi na lang pisikal na atraksyon, kundi isang kuryente na parang nag-uugnay sa amin. Nasa mga mata namin ang lahat ng hindi nasabi, at sa bawat paggalaw ng katawan namin, lalapit kami sa isang desisyon na mahirap tanggihan. Ang tingin niya sa akin ay puno ng takot, ng pananabik, ng pagnanais. Alam ko, pareho kami ng nararamdaman. Pero may isang bahagi sa amin na nagdadalawang isip. Si Liza, matapang at puno ng kalayaan, hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari. Ako, si Anton, hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang hinahanap ko. Pero sa mga sulyap at hinagpis ng gabing iyon, isang bagay lang ang malinaw. Hindi namin kayang pabayaan ang isa't isa. Isang sandali ng pagkatahimik, ang hangin sa paligid namin ay tila tumigil. Nagharap kami, at wala nang ibang naramdaman, kundi ang pagnanais na madama ang katawan at kaluluwa ng isa't isa. Ngunit may hinto. May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Masyado nang mabigat para baliwalain, ngunit hindi pa handa para tanggapin. Tumingin siya sa akin at nagdalawang isip bago nagdesisyon na humakbang paunti-unti. Parang tinatangay na ang aming mga damdamin sa isang lugar na wala nang mag-aalinlangan. Tulad ng mga oras ng gabing iyon, sumikang apoy. Minsan, kahit gaano mo pa kayang kontrolin ang sarili, darating ang oras na hindi mo na kayang pigilan ang nararamdaman mo. Ganito ang nangyari sa amin ni Liza. Ang mga gabing puno ng tensyon at ang mga araw ng pagtatangka na itago ang aming tunay na nararamdaman ay nauwi sa isang hindi maiwasang sitwasyon. Isang gabi, magkasama kami sa isang tahimik na kapehan. Walang ingay, walang distractions. Tanging ang mga mata namin at ang mga hindi nasabing salita ang nagsisilbing mga saksi sa aming bagong mundo. Wala na kaming ibang tinanong, kundi ang mga sarili namin. Ano nga ba ang nangyayari sa amin? Hindi ko alam kung anong nangyayari, sabi ko, medyo nahihirapan, sabay hawak sa kanyang kamay na nakapatong sa lamesa. Alam ko na ang damdamin ko ay hindi na simpleng pisikal lang. Alam ko na may mas malalim pa. Si Liza ay tahimik lang at hindi ko matantiya kung ano ang nararamdaman niya. Tumigil siya saglit. Parang nag-iisip ng mabuti bago nagsalita. "Anton," mahina niyang tinig. "Alam ko na may nararamdaman tayo para sa isa't isa. Pero, I don't know if I'm ready for this. I'm not looking for a serious relationship. Gusto ko lang yung carefree lang. At dun ko natutunan na hindi siya katulad ko. Masaya siya na wala ng commitments. Masaya siyang walang kailangan patunayan. Ang gusto lang niya ay yung mag-enjoy sa bawat sandali at hindi siya handa na madala sa mga emosyon na pwedeng magdulot ng sakit. Ako, iba ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang baliwalain na may kung anong espesyal sa pagitan namin. Pero alam ko, kung susunod ako sa nararamdaman ko, baka magkamali ako. Baka mapagod ako o masaktan. Kailangan ko yatang magdesisyon, sabi ko habang ang mga mata ko ay naglalakbay sa kanyang mukha, hinahanap ang sagot. Hindi ko kayang gawing magaan lang ito. Gusto ko ng mas matindi pa. At doon, tila nagkasundong kami. Hindi pa kami handa mag-commit, pero hindi rin kami kayang magbago ng
nararamdaman. Magulo pero totoong totoo. Lumipas ang ilang linggo at sa kabila ng aming mga pagtatangka na kontrolin ang mga nangyayari sa amin, hindi pa rin namin maiwasan ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Palagi kaming magkasama, mga gabing nagtatapos sa tawanan at kwentuhan, mga araw na puno ng tanong at hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa bawat minuto ay mas tumitindi ang aming pagkakaalam sa isa't isa. Nandyan si Liza. Palaging may ngiti sa labi, ngunit may kalungkutan sa mata. Nandyan ako, playboy na walang pakialam, pero hindi na kayang itago ang nararamdaman para sa kanya. Hindi kami pareho ng hiling, pero sa bawat sulyap at lihim na pagtingin, nararamdaman namin na may koneksyon kaming mas matindi kaysa sa iba, isang gabi. Habang naglalakad kami pa uwi sa kanyang apartment, nang hindi kami nag-uusap, naramdaman ko na kailangan kong magsalita. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Liza, sabi ko, I can't keep pretending that this is nothing. I know you're not ready for this, but I need to tell you. There's something about you. Something that I can't ignore anymore. Pumihit siya at tiningnan ako ng seryoso. Anton, hindi ko alam kung anong gusto ko. I'm scared. Sagot niya. Ang boses ay malutong sa mga nararamdaman. I don't know if I can handle what you want, but I don't want to lose you either. Tinutok ko ang aking mga mata sa kanya at naramdaman ko ang tibok ng puso ko. Mabilis, matindi. Gusto ko siya, ngunit hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa akin. Hindi ko alam kung ang mga galak at takot ko ay magbibigay daan sa isang mas magaan na hinaharap o kung ang mga damdamin ko ay magiging pasakit. Tulad ng mga gabi na puno ng saglit na sulyap at mga lihim, nagkaroon kami ng moment. Isang sandali ng katahimikan bago kami nagkatinginan. Maybe we don't have to figure it all out tonight, sabi ko. But I want you to know that I'm here, Liza. No matter what happens. Si Liza ay hindi sumagot, ngunit sa mga mata niya, nakita ko ang isang sagot na hindi niya masabi. Pumunta siya sa aking mga braso, at sa isang saglit, ang mga labi namin ay nagtagpo. Hindi na kami naghintay pa ng iba pang signal, ng ibang panahon. Naramdaman namin na kami na ito sa gabing iyon. Mga katawan na nagtatagpo at mga damdamin na sabay na sumabog. Ang moment na iyon ay hindi lang tungkol sa pisikal na pagkakaugnay. Ito ay isang pagpapakita ng lahat ng takot at pagnanasa namin sa isa't isa, ngunit higit pa rito, isang pangako na hindi pa namin kayang buuin, ngunit unti-unting matutunan. Paggising ko sa umaga, ang unang bagay na bumungad sa aking mata ay ang liwanag ng araw na dumadaan sa kurtina. Ang silid ay tahimik at ang mga alon ng nakaraang gabi ay nagsimula ng maglaho. Sa aking tabi, si Liza, ang mga mata niya ay sarado at ang katawan niya ay nakasandal sa akin. Ang mga kamay namin ay magkasama, tila nagsasabing walang sasabog na pagkakaiba. Pero, habang pinagmamasdan ko siya, nararamdaman ko pa rin ang mga kabuntot na tanong. Ano nga ba ang nangyari? Ang mga gabing puno ng tensyon, mga salitang hindi nasabi, at mga halik na nagsabi ng higit pa sa kaya naming ipaliwanag. Lahat ng iyon ay nagdulot sa akin ng kaguluhan sa aking isipan. Hindi ko alam kung saan kami patungo, pero isang bagay, ang sigurado, nagbago kami pareho. Tahimik lang siya habang nagising at nakatingin siya sa akin, walang sinasabi. Pareho kaming may mga tanong. Ngunit pareho rin naming alam na hindi ito ang tamang oras upang magtanong. Anton, sabi ni Liza. Ang boses niya ay medyo mahina, ngunit puno ng diin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa atin. Pero, ang totoo, natatakot ako. Hindi ko alam kung kaya ko pang magtiwala.
Ako, sa mga oras na iyon, nagkaroon ng malinaw na pag-iisip. Hindi ko na kayang balewalain ang mga nararamdaman ko para sa kanya, pero alam ko rin na hindi siya katulad ko. Ang kailangan niya ay oras, at ang kailangan ko ay isang desisyon, kung patuloy ko siyang susundan o kung haharapin ko ang mga takot ko at maghintay ng tamang panahon. Alam ko, sagot ko, ang tinig ko ay seryoso. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa atin. Pero sigurado ako na hindi kita gustong mawala, Liza. Hindi ko kayang mawalan ng ganito. Tumango siya at napansin kong may mga luha sa kanyang mata. Ang mga luha ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkilala sa hirap ng aming pinagdadaanan. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa atin, Anton. Pero kung may isang bagay akong natutunan, ito ay na hindi ko kailangang madaliin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iniisip namin, nagkaroon kami ng tahimik na pag-unawa. Ang takot ay hindi na isang hadlang. At sa mga oras na iyon, naiintindihan ko na ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng isang relasyon. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa sarili ko. Maybe we don't need to have everything figured out right now, sabi ko. But whatever happens, I'm here for you, Liza. And I want to take this journey with you, step by step. Nagtinginan kami, at sa mga mata niya, nakita ko ang isang bagay na mas matindi kaysa sa kahit anong takot o pagkabigo, pag-asa. Sa mga susunod na araw, hindi pa namin alam kung anong mangyayari. Hindi pa namin alam kung saan kami patungo. Pero alam namin na sa bawat hakbang na ginagawa namin, magkakasama kami. Hindi ito mabilis na kwento. Pero sigurado kami na may pag-asa pa, may hinaharap pa. At sa gabing iyon, habang magkasama kami, ang bawat paghinga, ang bawat sulyap, ang bawat hawak sa kamay ng isa't isa ay nagbigay sa amin ng lakas. Hindi kami nagmadali. Ang mahalaga, pareho kami ng nararamdaman. Ang nararamdaman na hindi pa namin kayang buuin. Pero isang bagay na makikita naming magkasama kami sa bawat hakbang. At kahit na hindi pa namin alam kung saan kami patungo, natutunan naming tanggapin ang mga hindi tiyak na sagot sa ating mga puso. Sa bawat araw, mas napapalalim ang koneksyon namin at ang bawat hakbang ay nagiging isang patunay na may kwento pa kaming mas maganda kaysa sa kung ano man ang iniisip namin. Ang susunod na kabanata ng buhay namin na nagsimula sa mga tanong at takot ay magmumula sa mga desisyon na hindi na kami matatakot gawin. Ayan mga kasirin, tapos na ang kwento for tonight. Sana may napulot kayong aral o kahit konting kilig. Hanggang sa susunod na episode, mag-iwan ng mga mensahe at magpahinga na kayo. Ako si DJ Sirin at lagi ko kayong sasamahan. Good night mga kasirin.